web-based track status system for student requests. And presentation agenda. Number 1, system foundation. Overview of the Faith Builders document track status system, problem estimate, objective and target administrative office. At dito, ipinapaliwanag ang background ng proyekto Faith Builders document track status system. Pinapakita rito ang mga problema, layunin, tsaka target. Then yung sa problem, ano ang kasalukuyang issue ng pagproseso ng document. Then yung layunin nito, ano ang gustong makamit o lutasin ng system. Then yung target naman dito, aling mga administrative office ang gagamit at magiginabang dito. Then number 2, algorithmic mechanics. Detailed analysis of our greedy algorithm application for document requests, sorting, logic, dry run, and technical objective. Then dito naman, pinapaliwanag ang technical na bahagi ng system, particular ang paggamit ng greedy algorithm. Tatalakayin ditong mga sorting, logic, dry run, tsaka technical na layunin. Dito naman sa sorting, paano pinipili o inuuna ng system ang mga hiling sa dokumento para maging mabilis at efficient. Tas dito naman sa logic dry run, isang hakbang na halimbawa o pagsubok kung paano gumagana ang code o logic ng algorithm. Tapos dito naman sa technical na layunin. Ano ang inaasang resulta ng algorithm na sa buong takbo ng system. Tas purpose and system description. Tas dito meron tayong automated tracking, centralized office, tsaka greedy optimization. Tas dito tayo sa automate tracking. Automate tracking replace manual paper-based request system with an agile web interface for student of Faith Builders integrated school. Then dito dati mano-mano yung pag-request ng mga estudyante gamit yung papers at kailangan pa nilang pumila o magtanong-tanong kung nasaan ang mga document nila. Ngayon gagawin nito gamit ang online or web interface. Tapos dito naman sa centralized office, integrates the register office of student affairs or OSA and guidance office into a unified dashboard interface. Tapos dito naman nagsasama-sama sa isang screen o system ang tatlong magkakaibang opisina tulad ng register office of student affairs at guidance office. Tapos yun mo sa greedy optimization, office algorithmic prioritization to sort waiting list, ensuring critical document requests. Dito naman sa greedy optimization, gumagamit ang system ng isang formula para ayusin ang pila ng mga requests. Inuuna nito kung ano ang pinakamahalaga o pinaka-critical tulad ng transcript o
transcript of records o TOR. Then next, the operational challenge. Hindi ko nababasa. Ito. Dito sa the operational challenge. Kapag sabay-sabay ng mga request ng mga estudyante, halo-halo na kapag enrollment o graduation, nagkakaroon ng mga ng bottleneck o pagbabara. Nahihirapan ang mga staff na ayusin ng naglalagyan tumpok-tumpok na papel para malaman kung sino ang dapat unahin. Then next, system achieve architecture blueprint. Dito meron tayong tatlong system architecture blueprint. Ito yung front-end interface, engine and greedy sort, and local storage state. Dito tayo sa front-end interface. Ito ang ito ang disenyo o mukha ng website na nakikita na at pinipindot ng mga estudyante. Kumbaga ito yung design niya. Tapos dito sa engine greedy sort. Ito ang utak sa likod ng website gamit ang language na JavaScript. Sa oras na mag-submit ang estudyante, agad nitong kinakalkula kung gaano kaimportante ang request at inaayos ang pila sa totoong oras. Kumbaga real-time sorting siya. Then dito naman sa local storage state. Dito, ito ang nagsisilbing memory ng website o browser. Dito pansamantalang itinatabi ang listahan ng mga gumagamit mga kasalukuyang request, tapos na request, kumbaga sineseparate niya isa-isa. Then algorithmic deep dive. Algorithmic objective. Dito, number 1, maximize throughput. Dito siguraduhin na ang mga pinakamahalagang dokumento tulad ng TOR ay matatapos agad para umabot sa estudyante sa kanilang mga seryosong deadline. Tapos number 2, locally optimal search. Dito ito ang mismong greedy choice. Ito yung mismong greedy choice sa bawat pag kakataon na may bakanting staff, tinitignan na sistema ang listahan at pipiliin kung sino ang may pinakamataas na mga priority, kung sino yung kumbaga pina-priority nila dito yung mga tulad ng mga, for example, sa nagre-request tulad na lang sa ID, kumbaga pina-priority nila to kasi mas kailangan ng estudyante to. Then number 3, minimize wait latency. Dito naman binabawasan nito ang binabawasan nito ang sakit ng ulo ng mga staff ng register dahil computer na ang nag-aayos para sa kanila. Priority waiting mechanics.
Weighted assignment. Ang bawat request ng estudyante ay automatic binibigyan ng numero katumbas ng urgensya nito sa sandaling pumasok ito sa system. May tatlong antas tayo ng priority. Hinahati ang mga request: high priority, which is TOR, medium priority para sa good moral, at low priority para sa ID replacement. Sorting complexity. Sumisiguro na mabilis pa ring maiayos ang pila kahit libo-libong request ang pumapasok sabay-sabay. The greedy sort implementation. Greedy heuristic strategy. Gumagamit ang system ng isang simpleng JavaScript array sort upang ayusin ang mga request sa pababang pagkasunod-sunod. Base sa kanilang priority weights, laging unahing halaga. Tinawag itong greedy dahil palaging pinipili at itinutulak ng algorithm pataas sa pila ang may pinakamalaking priority value para sa unang maaasikaso. System request model. Upang maiwasan ang error sa system, ang bawat request ay sumusunod sa isang maayos na template o schema. Isang natatanging numero gamit ang timestamp upang walang magkaparehong request, text o string na nagsasaad ng uri ng dokumento. Isa na natanging numero gamit ang timestamp. Halimbawa, etong number na 169454828. Upang walang magkaparehong request, text or string na nagsasaad ng uri ng dokumento. Priority. Ang numerong ginagamit sa pag-sort, halimbawa, status. Ang estado ng request kung ito ba ay pending o approved. Request execution flow. Ang daloy ng proseso. Ang buong proseso ay dumadaan sa 4 na pangunahing hakbang. Una, submission. Magpapadala ng request ang estudyante gamit ang makakailangan detalye. Heuristic sort. Aayusin ng greedy algorithm ang pila para mapunta sa itaas ang pinaka-importante. Administration. Agad na nakikita at aaksyonan ng register ang mga request na nasa unahan ng pila. Archival. Kapag tapos na ang request, ililipat ito sa isang permanenteng CSV file para sa imbakan. Sa madaling salita, ang proyektong ito ay isang sistema para sa register na gumagamit ng greedy algorithm upang automatic unahin sa pila ang mga pinaka-importanting dokumento tulad ng TOR, bago ang mga hindi gaanong urgent para maging mabilis at epesyente ang serbisyo. Student login. Wrong username and password. Pag meron ng username, pwede na makapag-login dito sa portal. Pag wala, pwede dito pag wala pang account, register here. Example ng username is Juan de la Cruz. Password sa email, optional lang, pwedeng lagyan or hindi. Sa akin lalagyan. Register account. Okay. Ito, lalagyan na yung register na account. Dito. Close. Password. Then, log in. Click OK. Dito, pabilapan yung student name. Muna yung apelido. ID. Dito. Close. One. Next, yung year and section. Second year. Yes, IT.
Dito naman sa document request type, bit. Ito, pipili ng kung anong document yung pipiliin mo. Kunyari sa TOR, request ka ng TOR, request ka ng good moral, sa student ID replacement. Pag binili mo yung TOR, high priority siya. Sa good moral naman yung medium priority lang. Tapos dito sa student, low priority. Tapos pwede maglagay dito ng additional notes, pero optional lang. Then submit request. Okay. Dito makikita sa request history kung anong priority, tsaka kung low or high. Ito nakapending pa. Try naman natin yung sa admin. Ito tayo dito sa admin login. Admin username. Admin. Tapos dito sa office, pwedeng pumili kung sa OSA, guidance office, o sa register office. Secure login. Okay. Dito sa document request management, makita yung student name, year and section, ito yung kanina. Request type, ID replacement, makikita kung low priority siya, pending, status wala pa, action wala pa. And dahil nakalagin ka sa admin, pwede mo siyang approve. Okay, approve na siya. And pwede mo din siyang export sa gamit yung CSV. Open file natin. Ito siya. Lagot naman natin.